Wala na, finish na. Grabe to, di makapaniwala si Tulfo sa balitang ito. Sibak na, Boying shock dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun. Syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan si General Macanas at ang The General's Viewpoint. Mga katunay, syempre pakibisita at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin mga katunay. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Mr. Marlon Villarin. Isinare niya ang reaction ng isang retired Supreme Court Justice doon sa pahayag ni Senator Erwin Tulfo na sometimes we had to bend the law. Naging law bender siya. Nag-react Supreme Court Justice. Totoo, hindi lang naman Supreme Court ang nag-react dyan. Marami ding mga netizens ang nag-react dyan. Sabi ni Marlon Villarin, we can all agree or disagree on many political instances, but there's one stubborn truth we can't ignore. The rule of law must be upheld. Without it, we drift from constitutional moorings into banana republic waters, where the only law is whatever the loudest folks want today. Yan daw, sigaw ng mga nasa EDSA, ibalik ang maninakaw. Nang dahil lang doon, kalimutan mo na yung batas na yan. Bend the law. Yun ang panawagan ng isang lawmaker. Ito nagpahayag si statement from Justice Noel Tijam, retired. Retired. Nakatikim ng maanghang salita itong magaling na Senator Erwin Tulfo sa isang retired Supreme Court Justice. Basahin ko ang statement. Senator Tulfo might be suggesting a revolutionary government where Congress needs to be abolished. That outrageous declaration was never taught in schools. It is not sanctioned by international law. Abogado ba si Erwin Tulfo? Mabuti pa si Senator Padilla na sinabi natin kulang sa pinag-aralan. Siya nakakaintindi. Nagsalita siya. Ultimo si Senator Robin is hindi sumang-ayon doon sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Yung bendalo. Kahit ako hindi ako sang-ayon. No, alam ko, meron tayong mga pinaglalaban sa mga buhay-buhay natin about sa nangyayari ngayon. Pero ang batas ay batas pa rin dapat. Dapat meron tayong batas at meron tayong batas na sinusunod. Pwede yan. Kaya saludo ako, mas saludo ako kay Robin Padilla kaysa dito kay Erwin Tulfo. Not sanctioned by international law. Not even the Bible or religious text, to my recollection, permits it unless the law itself is intrinsically illegal or immoral. Correct. Wala kang mabasahan sa Biblia. Kasi ang Biblia consists of God's laws. Hindi mo pwedeng isantabi ang batas ng Diyos. Ganon din, batas ng tao. Tama si General Macanas doon. Nung unang panahon pa lang ay meron na talagang batas. No? Batas ng Diyos. Kaya nga meron tayong 10 commandments na dapat sundin. Hindi pwedeng yung tayo-tayo lang ang masusunod, yung wala tayong sinusunod na batas. Dahil maaari tayong maligaw. Yun na magiging mityanan. At mas lalong magkakaroon ng napakalaking gulo. Kaya nga ginawa yung 10 commandments na yun. Di ba, nung alam natin,
nung mga panahon na wala pa yung Ten Commandments, 'di ba? Sobrang gulo ng mga panahon na ano, 'di ba? Kaya nilagay yung Ten Commandments na yon para nandudoon ayun yung batas na dapat sundin. 'Di ba? Kaya wala ding pinagkaiba sa nangyayari ngayon. No? May batas eh. He Dapat is talaga may suggesting a long, extensive congressional or legislative break or recess. To please the people, you have to bend the law. Is this AKAP mentality? Oh, Senator Tulfo, sana mabasa nyo itong statement ni Justice Tiham. AKAP mentality. Senator Tulfo did not read and understand the contents of his oath of office before swearing and signing it. In the Philippines, a senator who violates their oath of office can face penalties including removal from office and disqualification from holding any public office through the impeachment process, which requires a two-thirds vote of all senators after conviction. They can also be subject to criminal prosecution for specific offenses such as perjury, which carries imprisonment, fines, and perpetual disqualification from public office. Other possible repercussions include disciplinary actions by the Senate and potentially criminal or civil liability in court after impeachment. Senator Tulfo, may I respectfully suggest that you apologize and retract the deplorable statement you made for the good of the Senate. Salamat po, Justice Noel G. Tiham, sa inyong pahayag. Kung tutusin talaga is mali talaga yung pagkakasabi niyang yun. O sige, intindihin natin, no? O pagpalagay natin na nasabi niya yon dahil mas gusto niyang bigyang prioridad yung hinaing ng taong bayan. Alam naman natin to si Senator Erwin, yan mga Tulfo, is galing sa lingkod bayan yan eh. 'Di ba? Yun yung pinakatrabaho nila, yun sa mga istasyon nila. So parang dito is in-apply nila mismo sa Senado. Kasi magkaiba yung ginagawa nila sa istasyon, magkaiba naman dun sa Senado. Hindi pwedeng maging pareho. Siyempre, nagjadyaan kayo. Sa Senado, gumagawa kayo ng batas. Diba? Hindi pwedeng bend the law na ikaw pa mismo ang magsasalita na pwedeng isang tabi yung batas na yan. Diba? Kaya nga kahit ako, hindi ako sang-ayon. Kaya nga sinabi ko kanina, maaaring lalong magkagulo kapag wala tayong batas na sinusunod. No? Hey, so sana makabot ito sa magaling na Senator Tulfo. Okay, so magbasa tayo sa mga comments, ano? Mga comments dito. Peter Noble, sabi niya, Salus Papuli is Suprema Lex, but Nemo is, mga linatin naman ito, hindi ko maintindihan. Sebastian Caballero, this is a Tulfo mentality in my opinion. Yeah, sariling niya yan, style. Maria Sarangay, Senator, you might think you know what you're talking about, but you're actually crossing the line. In reality, this already occurs in the courts, where those with wealth and influence can effectively buy the loyalty of their legal representatives. Kaya naalala niyo mga katunay, di ba yung habang nagsasalita si Senator Tulfo, yung nasa likod niya na pa ganun? Parang napaire. Di ba? Tapos si Ben Tulfo, yun. Kumbaga, nagsalita si Ben Tulfo is hindi siya sumasang-ayon doon sa sinasabi ni Senator Erwin na bendalo. Kaya nga sinabi ni Ben Tulfo na hindi niya naman kinukonsente kahit kapatid niya. Kung alam niyang mali. No? Kung hindi niya siguro kapatid yan, malamang inaperkat na ni Ben Tulfo yan.
No, kasi dapat tayo naghihinay-hinay lang din tayo sa pagkasalita natin eh. Kasi pagpalagay natin, siguro si Senator Erwin is nadala sa sobrang emosyon na parang ang nangyari is in-apply niya yung nasa istasyon siya, parang nandito pa rin ako sa istasyon ko, parang ganito lang. Ganito lang maging technique dito sa Senado. Pero yun nga sinasabi natin, magkaiba na ngayon. Hindi na katulad ng dati na nasa istasyon po kayo. No? Kasi talagang importante sa atin na may sinusunod talaga tayong batas. No? Kahit na anong mangyari. Dahil kung wala tayong susundin na batas, yung mga nangyaring kaguluhan niya noong September 21, eh mangingibabaw yan. Di ba? Maaring mangibabaw yan. Ibig sabihin, konting sigaw lang ng ganito. Sila-sila na yung nasusunod. Di ba? Kumbaga, wala nang batas tayong sinusunod. Kung gustong guluhin ang bansa natin, ng mga taong gustong manggulo, wala na silang takot, wala na silang batas na sinusunod. Di ba? Joe Chichi Mendoza. What's worse? This SOG conquered. Yes, sir. Pwede daw, i-bend ang law eh. Sana magan, sabi ni Joe. Yes, sir. Kasi ang punto nila, no, huwag nyo nang tanggaping state witness yung diskaya na yan. Actually, dalawa silang magkapatid. Pati si Rafi Tulfo, sumang-ayon din siya na isang tabi lang muna yung batas. Proy Kalilong. The future ombudsman wannabe said yes to the empty rhetoric. The Guzman Chuck. Lusot na naman si Tambaluslos. Anyway, para kasing obvious na obvious dito na ang dinidepensahan talaga nila dito is yung Kongreso eh. Parang ganun eh. Diba? Yun ang nilalabas nila sa usapan, yung pilit nilang inililiko yung usapan. Diba? Hanggat maaari, yung mga diskaya na yan is wag nating gawing state witness yan. Diba? Samantalang, isa din naman, talagang yung diskaya ang unang-una talaga na nagsalita, nagbigay ng matinding pasabog na yun kung sino-sino dyan sa mababang kapulungan, yung mga sangkot. Bakit pilit nating gustong tanggalin doon? Ibig sabihin, mas sumasang-ayon pa kayo sa mga senador na ikinakanta naman ni Hernandez, di ba? Parang masang-ayon kayo doon. Etong mga nandito sa mababang kapulungan ng mga nabanggit, mga inosente to, huwag natin damay ito. Kaya huwag niyong paniwalaan yan yung mga pinagsasabi ng ng mag-asawa. Ng mga diskaya. Di ba? Parang ano naman tayo, parang may iniiwasan. Dapat pareho yan eh. Kung may nasangkot na mga senador dyan, kung may nasangkot na mga congressman dyan, pareho. Pareho dapat yan. Pareho nga dapat imbestigahan, pareho dapat managot kung may pananagutan. 'Di ba? Wala dapat tayong pinipili. Kasi parang may nililigtas nga naman tayo eh. 'Di ba? Parang may nililigtas kayo dahil sa ginagawa nyo. Ano ang reaksyon kung makaabot man kay Senator Tulfo itong pahayag ng Supreme Court Justice Tiham? Nagrason na siya, nagdahilan na siya sa Senate nung nagsalita si Senator Padilla. Sabi niya, gusto ko man lang maibalik ang mga nakaw na yaman. Nakaw ng gano'n lang. Kaya so, anong tawag doon? The end does not justify the means. Diba? Ang end result, okay yun dahil maibalik ang mga ninakaw. Kaya lang yung means, pamamaraan. Tama ba yun? I-bend mo ang law? Ay di magiging banal republic talaga ang Pilipinas. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong mga patutsada ni Attorney Rowena Guanzon laban kay Senator Erwin Tulfo. Yung nangyaring Blue Ribbon Committee hearing kanina, may sinabi si Erwin Tulfo na hindi na kursanadahan ni Attorney Guanzon. Ito, post niya. Long ago, there were 4 elements benders. Number 1, earth bender. Number 2,
fire vendor. Paano yung avatar? Number 3, water vendor. 4, air vendor. But today, we avatar. witness the man who can bend the fifth element. Low bender. Kasi nga, ito, Senator Tulfo, sabi niya, sometimes we have to bend the law. Parang proud pa siya ron eh. Tuloy, si Senator Sa Robin bend the law. Padilla na inaakala natin na parang kulang sa kalaman, pataga-Tagalog lang, di maka-English. Binanatan niya si Oo, tama naman si Erwin Senator Tulfo Robin doon. Parang sa pangyayaring to, parang mas si Senator Robin pa mas nakakaintindi. Di ba? Sobrang maliitin nila si Robin. Kung tutuusin yung mga sinasabi ni Robin sa Senado, yung talagang real talk yun eh. Di ba? Kung tutuusin, mas may utak pa siya sa mga taong may pinag-aralan dyan sa Senado. Oo, totoo lang. plenaryo. Ito, another post ni Rowena Attorney Guanzon, 46 minutes. Sabi niya, you can tell there's something wrong with the system when Senator Robin makes sense compared to his colleagues, Yes. who we thought would Mas be may sense ito great po. internally. Kala natin, mas magaling itong mga Tulfo kaysa kay Robin. Nagsalita si Robin Padilla. Ito ang pahayag ni Senator Robin Padilla sa plenaryo. Sabi niya, Senator Robin Padilla says the Senate should not bend the law. After Senator Erwin Tulfo earlier said, sometimes we have to bend the law. Meron pang kumakalat ngayon sa Galit na galit pa yung pagkakasabi ni Senator Erwin dun sa Bendalo. Facebook Reel, sa social media, sa TikTok. Merong nakikinig na Senate personnel, Attorney Kimbo. Kikinig lang. Doon sa likod. Nung nasa narinig niya yung sometimes we bend the law, tako, grabing Napangawi yung mukha eh. Abogado. Gumanon siya, hala? What? Talaga naman kahit sino mapapareact eh, di ba? Parang pag sinabi mo, Bendalo, parang sa lahat ng oras pa. Kung ganung oras na to, isang tabi muna natin yung batas na yan. Para kasing minamaliit natin yung batas, parang pwede naman natin tanggalin yung batas na yan. Baka naman pag tinanggal na natin yung batas na yan, wari, halimbawa wala tayong batas, no? Baka naman mauso na talaga yung The Purge dito sa Pilipinas. Di ba? Dapat hindi nagsasalita. Siyempre bilang senador, gumagawa ka ng batas. Hindi pa pwedeng sa'yo manggagaling yung salita na yun. Wala na bang ibang paraan? Kailangan ba i-bend lang ang law? Senator Erwin talaga, kakakain mo kasi sa umaga ng sinangag yan, tsaka tuyo eh. Hindi kasi nanonood ako minsan dati ng vlog nito tuwing umaga pag bago siyang gising. Lagi niya kinakain sinangag. Tapos binablog niya bago siya pumasok. Sinangag, tuyo, minsan daing. Diba? Siyempre, masarap yun. No? Kaso nga lang, parang iba naging tama. Lawmaker, lawbreaker, grabe oh. So, pinuputakti ngayon ng batikos si Senator Erwin Tulfo yung sinabi niya, ito, mga senador tayo, sabi ni Padilla, gumagawa po tayo ng batas. Ang batas kailangang sundin natin tayo mismo. Sabi niya, doon sa Mindanao, kailangan natin ng kapayapaan doon. Sinasabihan natin ang mga tao, sundin natin ang batas. Tapos Ngayon, hindi susundin dito yung sa batas. Senado, pwede mong baliwalay ng batas. Tama. Diba? Diyan, tama yung sinabi ni General Macanas, diyan sa Mindanao, sundin natin ang batas. Kaya nga nagkakaroon ng problema. At minsan, diba, nagkakaroon ng mga labanan dahil diyan. Dahil sa prinsipyo na hindi namin susundin, pero pilit nating pinapaintindi. No, pilit pinapaintindi ng pamahalaan na kailangan sumunod sa batas. No, syempre iintindihin naman nila
O sige, susundin namin ang batas. Kahit naman sa mga gagawa ng sa gagawa ng kasalanan, sa mga nahuhuli, na ganito, kaya kayo nahuhuli, kaya kayo nakukulong dahil lumalabag kayo sa batas. 'Di ba? So kung wala na pala tayong batas ngayon, kung ganyan ang gustong mangyari, parang napaka-unfair naman. 'Di ba? Parang napaka-unfair naman doon sa mga taong lumabag sa batas na nahuli. At doon sa mga taong sumusunod naman sa batas para magkaroon ng kapayapaan. 'Di ba? Napaka-unfair naman sa kanila. Kung gano'n naman pala, pwede nating i-bend ang law. Hindi dapat gano'n. 'Di ba? Kasi nagsimula ito yung point of view yung bangayan ni Justice Secretary Boying Remulla at Senator Marcoleta tungkol sa Witness Protection Program. Sa batas na iginigit ni Senator Marcoleta, hindi nakalagay sa batas ng Witness Protection Program na dapat ang isang mag-state witness ay isauli niya kaagad yung mga nakulimbat o mga ninakaw. Wala yun sa batas. Sinasabi naman ni Remulla, yes, wala sa batas. Kaya lang, ito ang nararapat. Ito ang dapat nating gawin at dapat isauli muna kahit hindi nakalagay sa batas. Mamaya, bumirada yung dalawang Tulfo brothers. Una muna, si Rapi Tulfo, sabi niya, yes, nandyan yan sa batas. Kaya lang, huwag kalimutan muna natin yung batas. Walang pakialam yung batas na yan. Basta ibalik muna ang ninakaw ng Madiskaya, ganon. Tapos, umingit na si Erwin Tulfo. Sabi niya, sometimes, we have to bend the law. Am I correct, Mr. Secretary? Yes, sir. Sabi naman ni Boying Remulla, yan, Secretary of Justice, na dapat magpairal ng hustisya, hindi nila gustong sundin ang batas. Di ba labo ngayon, no? Mismong silang mismong silang gumagawa ng batas o nagpapatupad ng batas, sila mismo ang ayaw sa batas. Ba't pa kayo nandiyadyaan? Nung din ang nangyari kay Diba? Bakit pa kayo nandiyadyaan? Bakit yung pinagsisiksikan yung sarili nyo sa Senado? Bakit pa kayo nagkakaroon ng posisyon ng mga Diba? Kung ayaw nyo naman sumunod sa batas, baka naman hindi na kayo gagawa ng batas dyan kasi ayaw nyo naman ng batas. Tatay Digong natin, ang Justice Secretary, siya na ang naging competent legal authority. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Politikang Pinas TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.